Honor awardee Maria Raven Jean Belio Santos as she shares a message from the heart. Let us acknowledge her with a resounding salutation. Bago ang lahat, nais ko munang anyayahan kayong lahat, my fellow graduates, na gumawa ng isang simpleng bagay na may malalim na kahulugan. Nais ko sanang lumingon kayo sa taong nasa inyong tabi, tapikin ang kanyang balikat, tumingin sa kanyang mga mata at sabihin, proud ako sa imo. Sapagkat ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao na nakatayo sa entablado, kundi tungkol sa bawat isa sa atin na nagawang makarating sa puntong ito. Ngayon, nais ko kayong tanungin, maniniwala ba kayo kung sasabihin kong may mga pagkakataong gusto ko nang sumuko? Nasa likod ng mga parangal at tagumpay na ito ay ang mga panahong masyado ng mabigat at nakakapagod ang lahat. At hindi ko na alam kung kakayanin ko pang magpatuloy. Dahil ang totoo, bilang isang mag-aaral na nakilala dahil sa akademikong galing, lumaki akong naniniwala na ang lahat ay tungkol sa kahusayan at kagalingan, sa pagiging una at sa pagpapatunay na kaya ko. Akala ko na kapag mas marami akong nakamit, ay mas lalo akong magiging higit. Ngunit sa aking paglalakbay, may mga sandaling pinagsisihan ko ng tahimik. Mga sandaling ako ay labis na nakatuon sa pag-abot sa tuktok na nakalimutan kong huminto, huminga, at maging ako lamang. At ngayong araw, nakatayo ako rito hindi lamang upang ipagdiwang ang tagumpay, kundi upang ipaalala sa lahat na mas marami pang mahalagang bagay sa buhay kaysa sa medalya at pagkilala. Before I continue, let me acknowledge the presence of our esteemed dignitaries, respected guests, our beloved administration, faculty and staff, proud parents, and my fellow graduates. A pleasant and a heartfelt day to all of you. Unang-una at higit sa lahat, iniaalay ko ang lahat ng ito pabalik sa Panginoon. Sapagkat kung may nakikinig man sa akin sa mundong puno ng ingay, siya lamang iyon. Sa mga gabing malungkot, sa mga oras ng tahimik na paghihirap, at sa mga sandaling nais ko nang sumuko, nariyan siya upang samahan at pakinggan ako. Hindi ko hiniling na maging nasa tuktok, ni maging pinakamahusay sa lahat. Ang hiling ko lamang ay gabay, lakas at kasiguraduhan na sa pagsubok, hindi niya ako iiwan. Salamat bro sa pagpapahintulot na ako'y umiyak sa iyong bisig sa tuwing nagiging mabigat ang lahat. Maraming salamat sa pananatili sa aking tabi, lalo na sa mga panahong pakiramdam ko'y ako'y bubuho. At salamat sa paalala na kahit sa aking pinakamahinang sandali, hindi ako nag-iisa. Katulad ng nasusulat, Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, shall make it happen. At ngayong araw, ito na ang sandali niyo. Sa aking pamilya, aking tahanan, aking lakas. Sa aking mama lola, na tumayo bilang aking ina mula sa simula. Maraming salamat sa araw-araw na pag-aalaga, pagmamahal at sakripisyo na iyong inalay para sa akin.
Ikaw ang naging gabay at ilaw sa aking buhay. Ang nagbigay sa akin ng pagmamahal na walang katulad at pag-unawa na walang kapantay. Sa bawat hirap at pagod na iyong tiniis para sa akin, higit pa sa mga salitang pasasalamat ang nais kong ihandog sa iyo. Ang iyong walang sawang pag-aaruga at pagmamahal ang nagbigay sa akin ng lakas at determinasyon upang abutin ang aking mga pangarap. Sa aking tita na, maraming salamat sa iyong pag-aaruga at sa pagsuporta sa akin. Maraming salamat sa pagpaparamdam na ako ay kabilang sa iyong munting pamilya na matatawag ko rin akin. Batid kong hindi rin mabilang ang mga sakripisyong iyong nagawa alang-alang sa akin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pag-unawa at pagmamahal. Ang totoo, may mga sandaling naisip ko kung ano kaya ang kalagayan ko kung buo sana ang aking pamilya. Maraming siguro ang tumatakbo sa aking isipan. Siguro mas madali ang lahat. Siguro mas magaan ang mga pagsubok. Siguro mas masaya ako. Ngunit natutunan kong marahil kaya nangyari ang lahat ng ito ay upang patuloy kong pagsumikapang marating ang tuktok. At ngayon, narito na ako. Sa kabila ng lahat, huwag ninyo sanang isipin na hindi sapat ang pagmamahal na binigay ninyo sa akin. Sapagkat walang makakahigit sa pagmamahal na ipinamalas ninyo. Subalit, hindi ko rin may tatanggi na may sugat sa aking puso na kailanmay hindi na maghihilom. Ngunit sa kabila ng sugat na iyon, natutunan kong ang pamilya ay hindi lamang nasusukat sa pagiging buo, kundi sa pagiging totoo, sa pagiging handang magmahal, sa pagiging sandigan sa oras ng pangangailangan. At sa inyong pagmamahal, natagpuan ko ang lakas na magpatuloy, ang tapang na mangarap at ang pag-asa na kahit anong hirap ay kaya kong lampasan. Sa aming mga guro sa 4 na sulok ng silid-aralan, taos-puso ko ang aming pasasalamat sa walang sawang pagtuturo at paggabay. Ma'am Raquel, salamat po sa pagiging takbuhan at sandigan, sa pakikinig na walang panghusga sa bawat luha. Ma'am Violeta, maraming salamat po sa pag-udyok sa akin sa larangan ng pamamahayag na nagdala sa akin sa Regional Schools Press Conference 2026 sa Sugod, Southern Leyte. Sir Ardel, maraming salamat po sa mga salita ng karunungan at sa pagtitiwala sa aking kakayahan. Ma'am Marisa, salamat po sa pagtatayo ng MISME, isang karangalan na maging instrumento sa pagpapaunlad ng sining at kultura sa ilalim ng iyong gabay. Sir Richmond, maraming salamat po sa mga salitang, "Ay, kaya mo ganito, ikaw pa," pag nagreklamo ng sa research. Sa aking mga naging advisor at classmates sa loob ng 6 na taon, Sir Haji, my grade 7 Durian, Ma'am Rachel, my grade 8 Apple, Ma'am Angeline, my grade 9 Michael Faraday, Ma'am Marisa, my grade 10 Euclid, Sir Richmond, my grade 11 Jesus Wenda, at Ma'am Ronaldine, my grade 12 JP Anglo. Naway batid ninyo na kayo'y naging mahalagang bahagi ng aking paglalakbay. Maraming salamat po sa lahat ng guro na humubog sa amin, sa lahat ng naniwala at patuloy na nagtitiwala sa aming kakayahan, lalo na sa mga panahong kami mismo ay nagdududa sa aming sarili. Ang inyong katapatan at dedikasyon sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon ay magbubunga ng isang mas maliwanag at masaganang bukas. At sa bawat hakbang na aming tatahakin mula rito, dala-dala namin ang inyong mga aral, ang inyong mga alala, at ang inyong walang kapantay na pagmamahal. Sa aking mga naging kaklase, adinakit ho na kaya naton. Maraming salamat sa mga alaala na ating pinagsaluhan. Ang mga tawa na tila walang katapusan, ang mga bangayan at hindi pagkakaintindihan,
at ang mga pagpapatawaran na nagpatibay sa ating samahan. Lahat ng ito ay naging mahalagang bahagi ng aking paglalakbay kasama kayo. Sa aking mga kaibigan, may Anglo Birds and my OGs. Salamat sa pagiging sandalan tuwing ako'y nahihirapan. Sa walang sawang pakikinig sa mga kwento kong minsan ay walang kwenta. Sa mga katrabahan ko sa buhay at sa patuloy na pagtanggap sa akin kahit hindi ako perpekto. Ang inyong presensya ay nagsilbing paalala na hindi ko kailangang mag-isa sa laban ng buhay. Sa aking mga best friends mula pagkabata, Michelle, pati Kay, hi ka po. Aliman sila na yan. Maraming salamat sa pagmamahal at pagpapahalaga. Maraming salamat sa pagiging tahanan sa tuwing ako'y may mga tahimik na laban. Salamat sa pagiging kasangga at kamampi sa tuwing sinusubok ako ng mundo. Sa pagpapaalala na hindi ako nag-iisa. Sa pagkabisado ng aking ugali, sa pagsasalang-alang sa aking damdamin, at sa pagpapakita na ako ay kamahal-mahal. Ang totoo, ang ating samahan ay higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Ito ay naging